Hi! Hello! Kagagaling ko lang sa work. And so, ano ba bang update natin sa buhay? Ano ba mapagkakwentuhan natin? Sobrang layo yun. Ayusin natin natin camera. And so, our video for today is about sa ating work. Nakita nyo na nga sa title. Ano bang pagkakwentuhan natin? So, sa work ko, parang ang sama naman ang pwesto ko dyan. And, ayan, much better. Kita ang ating plan sa likod. And so, about sa work natin. So, minsan ang work ko, mas madalang talaga ibang umaga. Tapos, bihira din tayo mag-closing. So, pag-usapan na muna natin ang ating duty pag-opening. So, pumapasok ako either 8 o'clock or 8:30 in the morning. So, maalis na ako dito siguro ng mga 7 o'clock. Kasi, dapat mag-allowance ako ng isang oras sa duty ko bago dumating yung alas 8. Pag 8:30 naman ang duty ko, mga before 7:30, naglalakad pa ako dyan papunta dyan sa bus stop. So, makakarating ako sa work ko mga 7:45 or 8:15 pag 8:30 ang duty ko. Kailangan talaga lagi maaga. Tunoy niyo ba yun, mga ibon? Good morning! And it's 7:05 na. Pero, masakit ang tiyan ko. And medyo humuhupa na ang sakit ng tiyan ko. Baka mamaya na pagdating sa work. Kasi, babalik sana ako kaso, baka naman ako malate. Kaya ko pa naman pigilin. Eh, hindi nga nakawala na. Baka mamaya ulit pag nakakita na ng CR. Grabe na. Umaambon. And, naghihunihan ang mga ibon. Ay, naku. Ito na ang problema natin sa umaga. Masakit ang tiyan ko. Siguro, partial pa lang yun. Nag-CR naman ako eh. Siguro may natira. Ito mga ibon, naghuhunihan. Daming ibon. Papasok ako sa work ng hindi nakaligo. So, try natin kung makasurvive tayo. May balak naman talaga ako maligo. Kaso, nung pagpasok ko sa banyo, eh dahil naliligo tayo sa bathtub. Pagtungtong ko sa bathtub, ang lamig. Tapos pagbukas ko ng gripo, lalong malamig. So, I decided na, wag na maligo. Pero nag-wash-wash naman ako. Siyempre. And, naligo naman ako kagabi. So, ito na yung sigurong simula na kahit gusto mong maligo, hindi mo kayanin sa umaga. Kaya sa gabi sila naliligo. Tapos, sa umaga, magdi-display na ako ng mga product namin, yung mga na-prepare na natin day before ng ating duty. Meron times na ako nag-prepare nun, tapos meron din naman times na hindi ako dahil mostly ang duty ko ngayon ay alternate. Yung may pasok ko, tapos next day off, pasok, day off, yun, yung ganun. Maganda naman yung kasi para hindi masyadong nakakapagod. And may time din ako sa paglalaba. Alam niyo na. And so, after ko mag-display ng mga seafood, ay, yun, magpe-prepare na tayo ng sushi. Bale, nung una, dati, ang ginagawa ko sushi of the day. Tapos, biglang nag-level up tayo ng kaunti. Doon na tayo sa regular sushi. Tapos, nadagdagan na ilang flavor ng sushi yun. Ang dami ko nang kailangang isiksik sa aking isipan at tandaan. And so, yun nga, medyo mahirap, medyo madali. Pero yun nga, kung hindi ko naman siya kabisado, meron man tayong kodigo na pwede na nating pag-basean. Kasi marami kasing klase ng sushi. May seafood, may fish, salmon, merong shrimp, merong chicken, merong vegetable. Yun, bawat yun ay may iba't ibang klaseng flavor. So, ilang sushi ba yung aking ginagawa?
Tapos, hindi lang basta isa yun. Kunyari, gagawa ka ng, basta madami. Siguro, isa-isang araw, ang nagagawa kong sushi, mga 30 peraso. Tapos yun, natuto na rin ako ng pag-repack ng mga sushi dahil may packaging yun. Tapos, ang pinhang love na love kong gawin talaga yung pagmimikado. Yung iba't ibang klase ng sushi sa isang pack. And ito ang itsura nun. Yun. Alam niyo naman ako mahilig sa mga koting-tingin. Kaya nga lang, yun nga lang ang problema ko, dapat daw kasi mabilis. Eh, sa status ko ngayon, hindi ako mabilis. Medyo mabagal pa akong gumawa. So, yun daw ang aking sasanayin, yung pagkilos ng mabilis. Sobrang bilis. Kasi dapat sa mga time ng paggagawa, merong mga span of time lang talaga nagagawin. Kunyari, 30 minutes, 1 hour, tapos sa oras na yun, dapat, dahil ipapagla-lunch na ng mga customer, dapat gawa na yun sa time na yun. Sa time na yun, at kailangan ko ding bilisan kasi baka ako naman ang malipasan ng gutom kasi hindi pa nila ako pagla-lunchin pag hindi pa tapos yung aking gagawin. So, yun, natuto ko ng paggawa ng sushi. Tapos, sa totoo lang, meron pang mas iba pang sushi na hindi ko pa talaga nagagawa. Yung mga jumbo-jumbo na mga laman, yung mas madaming laman, yung mas mahal ng mga sushi. Pero, parang katulad na rin yun ng ginagawa ko, yung kasing mahal din, yung may kanin, tapos vegetable, tapos may iba't ibang klase ng meat. Pwedeng fried chicken, pwedeng katsu, pwedeng teriyaki chicken. Yun, medyo mahal-mahal yun. At hindi ko rin yun na-picturean kasi wala akong time pa mag-picture noon. At saka hindi, medyo napaka-specific na kaya hindi ko na pinicturean. Tapos yun, naggawa din ako ng iba't ibang klase ng sushi ng salmon. Katulad nito, yan, ganyan. Na-enjoy ko naman ang pagkukunting-ting. Tapos, yun nga, pag natapos ko yun, ako naman ay makakapag-lunch na. My lunch for today. Minsan meron nagdadala ng ulam, minsan nagdadala din ng ulam. Share kami dito ng ulam. Sa totoo lang, free lunch kami dito. Pero syempre, nakakasawa din yung paninda namin. Ginagawa namin, naaamoy namin. Minsan, pampaalis umay, nagdadala kami ng kanya-kanyang ulam. Kung sinong may feeling magdala at kung sinong gusto mag-share. Then, after ng lunch, ay gagawa naman ako ng preparation. Kunyari, katulad ng mga tasty tuna, gagawin ko yun. Pag-mimix ko na, tapos yung wasabi, powdered pala yung wasabi, tapos binabasa lang, tapos para maging cream na, tapos yung, ginger, yung piniprepare. Ngayon ay, pinag-prepare na rin nila ako ng seafood, yun, part din yun sa closing, prepare ng seafood para may-ready na siya sa gabi. And so, nasa na ba tayo? Tuwing naman, pag natapos ko yung preparation, minsan sa hapon, pinapag-collect din ako na ng basura. Tapos, yun, tinatapon ko din sa dapat kalagyan. Tapos, pag-usapan na naman natin yung pag-closing naman. Minsan pumapasok ako ng tanghali. Tapos, syempre, bago ako pumasok, dapat may laman ng tiyan ko kasi tanghali na yun. Alam nga naman, pagkarating ko, kakain na agad ako sa break. So, yun nga, sa merienda na lang, medyo nakakagutom at nakakaantok yung duty yun. Kasi tanghali, tapos kailan ka pa magme-merienda. Minsan, syempre, ang kain mo na nun, mga maaga pa sa alas 12. Kasi nga, aalis ako dito ng 1 hour before my duty. Alas 10 ako kumain, di halos magugutom na ako noon. So, yun nga, nagdadala naman ako ng makakain, mga tinapay, yung ganun. Tapos, pag naman night, yun nga, yun, isa din sa ginagawa ko yung nagka-counter. So, yun nga, nakikipag-usap ako sa customer, kung anong order, bayad, sukli, tapos thank you, yun, ganun. Tapos, medyo ang hirap ko lang ay yung masyadong slang. Hindi ko na maintindihan ang sinasabi. Kaya, yun, lagi maglilinis ng tenga. Para maintindihan ang sinasabi. And so, yun nga, pag closing naman, nakakaantok. Tapos, medyo mahirap pag-closing kasi maglilinis. Ang unang-una talagang nakapagpapawi sa akin ang pagwawalis pa lang. Kasama pa dun ang pagmamap. So, bago pa yun, mangyari pala yung paglilinis. Utusan mo na lang akong ulit magtapon ng basura. And, ay, may flash pala. Alisin natin yung flash. So, part ng trabaho ko ang mag-collect ng basura at itapon sa likod. So, wala tayong ilaw. Kailangan ko pala ng flashlight. Kaya, off na kayo. Mamaya na lang kayo babalikan. Bye! And so, open ang ating gate. May combination kasi dito. Biro, pati basura ay pinapadlock. Hindi. Sa building kasi ito, may nakikitapon na iba. Kaya nilalagyan nila ng padlock. Buti lang may ilaw dito sa loob. And let's tapon na. Yan pa.
basura. So, syempre, nagtatrabaho tayo sa kainan. Kasama dun talaga ang kukulit ng basura. Hindi ka naman pwedeng mamili ng gagawin. Syempre, part of your job. And may kukunin pa ako dito sa labas. Yung flag ng aming shop. Dahil isang compound ko. Tapos kukunin ko yung flag. Nag-jacket na ako kasi ang lamig. Let's go, kunin na natin. Lala ko muna. Baka tayo manakawan ng treasure. Treasure na basura. Wait. Ang padlock pa niya ay may combination yung malaki talagang. Siyempre, provided yata tayo ng building. So, kunin na natin yung parking space kasi to. Kaya, papatayin ko na cellphone ko. Baka ako'y mabangga pa dito ng sasakyan. Kunin ko lang yung flag. Bye! Kasi parang 2 beses nagtatapon sa hapon at saka sa gabi na para walang basura sa store. Para iwas sa mga daga. Yun. Tapos, yun nga, pagkatapos ko magtapon ng basura, to, ang sunod naman dyan, magwawalis na ako. Tapos magmamap na ako. Lahat naman nakakaranas ng ganun. Pero parang sa huli, parang ako ang mas madaming nararanasan pang gabi. Kasi, nag-ilang sunod-sunod na kasi hindi binabagong schedule namin. Sa isang week talaga, nagkakaroon ako ng isang closing. So, yun nga. Magmamap. Tapos, pero mas hindi naman hectic yung schedule ng customer. Hindi busy sa customer. Kaya lang, pag closing kasi minsan, 2 na lang kayo or 3 na lang kayo. Tapos, may kukuha ng order. Ako, minsan naggagawa din ng order, nagka-counter din. Pero, minsan, pag 3 kami, hati kami. Ako yung maglilinis dun sa pinakang table namin. Merong maglilinis dun sa pinakang kitchen. Pero minsan, nangyayaring mag-isa lang ako. Kaya, ako lang ang gumagawa ng pagwawalis sa saka pagmamap. Pero, syempre, okay yun kasi trabaho yun. Hindi pwedeng hindi tanggihan. Hindi pwedeng tanggihan. Dapat gawin. Syempre, trabaho yun eh. And so, suma total, ay okay naman ang aking trabaho. Kasi meron silang benefit na binibigay bukod sa sweldo at huwag nyo nang tanongin. Secret yun. So, yun nga. Saka, gusto ko talaga na panindigan yung apply ko sa sushi kasi first job ko yun. Kailangan maging okay ako doon. Minsan, nakakagawa ng mali. Pag nakakalimutan ko, minsan, magsasabi sila, wala nang wala nang lettuce, wala nang huwag kayong kukuha ng order. Minsan, iisipin mo ko, alin ba ang sushi na walang lettuce at alin ang merong lettuce. Minsan, nakakalito kaya dapat minsan talaga ay mag-review. Yun. Tapos, syempre, hindi mo naman, para sure na rin, magtanong ka na lang. Para hindi mo magawang mali yung iyong work. Pero, syempre, minsan, mas maganda na rin yung kabisado mo talaga. So, yun nga, kailangan magsulat, mag-review, kung alin yung mga dapat reviewin, kung ano yung mga dapat gawin. So, yun nga, madaming kailangan talagang tandaan. Minsan, talaga, ang pagtao ko sa store, ang pinakang upo mo na lang ay yung pag ikaw ay masi-CR. At saka yung pag break time. Minsan, ilang minutes lang yung break time. Yun, doon ka lang sa CR makakapagpahinga at makakaupo ng legs mo. Kaya nga, yun nga, nung bumili tayo ng shoes para sa akin, kasi nga, kahit mahal siya, ay kailangan natin ng mas magandang shoes at saka yun nga, unti ka na akong madulas talaga. Kaya yun, kailangan na talaga bumili ng mas maganda at komportabling shoes para okay tayo sa work. And so matotal enjoy naman ako sa work ko, lalo na yun sa mga coating tingin. And sunod natin pag-uusapan ay madami pa tayong pag-uusapan. Huwag kayo maglala. And yun nga, medyo busy lang ako ngayon dahil nga nadagdagan ako ng araw at nadagdagan pa daw ako pag pumasok na yung may mga nagka-college kasi kami yung katrabaho kung kakayanin ko yun. Kaya ko yun. Ang mahirap lang sa akin talaga ay yung medyo pagod ka na tapos maglalaba ka pa. Lalo na kung wala, okay lang ngayon, schedule ko is halinhinan. Paano kung dadagdagan ulit ako ng araw? Basta pag-iisipan natin yung mabuti. Okay! And good morning! May pasok ang lola nyo. So today is Sunday at ang sama ng panahon, tingnan nyo. Ayan ang maulang umaga. Malabo-labo. Labo-labo. Oy, ang ilog. Hindi masyadong kita. Parang bagyo. Kasi maaga pa. Pero
lumalakas ang ulan. Paikot tayo. Yun na. Mamaya, dito din ulit tayo naman. Di ko pa nabibidyohan ito ng paikot eh. Paikot. Mamaya, dito tayo dadaan. Ayan o, ganda. And papasok na ako with Lolo. Mag-hi ka. Hi. Pwede pa pilitin. And so, pag hindi mo sinabayan ng energy ng asawa mo ay lagot ka. Lagot ka, walang forever. And so, That's all for today's video. Ang ganda pala ng view ko dyan. Picture muna tayo dyan mamaya. And, fine. Thanks for watching. Please don't skip the ads. Usap na. And thanks for watching. Bye. Don't skip the ads. Usap na talaga. Bye.